Okay, kapapanood lang natin nung Puerto Rico at saka Serbia. So, makikita na natin kung paano dapat maglaro sa international basketball. Okay, meron din silang gwardiya na si Bogan Bogdanovic. Pero third quarter lang yung napanood ko. Sa third quarter, isang beses ko lang nakitang mag-isolation o mag one-on-one. Mag one-on-one si Bogan Bogdanovic. One-on-one, ibig sabihin, yung bantay niya tsaka siya, na wala siyang papasahan. Hindi nga parang isolation play yun eh. Kasi yung sa bandang huli, may tumulong doon sa kalaban niyang, may tumulong doon na sa bantay niya na Puerto Rican. So bali, sinagupa niya yung dalawang double team. Double team siya, ang tinira niya fade away, pasok. Pero that was a last shot. Okay, last shot yun. Last shot yun. Huling shot ng third quarter. And Puerto Rico started hitting its shots. So, alam na natin na para makabalik ka, kailangan tumama yung mga tira o pumasok yung tira mo from the 3-point area. And kung hindi naman sila pumapasok, doon papasok yung principle ng high percentage shot. Both Serbia and Puerto Rico are driving to the basket, getting fouled. So nagfi-free throw sila, pumupunto silang walang oras na tumatakbo. They get 3 points. They get 2 points from 2 free throws without the clock running. Papasok doon yung shot selection at saka high percentage shot. Ibig sabihin ng high percentage shot, mas malapit sa ring, mas maganda. Pero pinapakita rin doon on the defense na alerto sila sa mga screens, sa mga movement without the ball. Kasi yung Puerto Rico played good defense in the third quarter and the fourth quarter. Parang ang pinakaba nila yung Serbia eh. Pero yung Serbia, dahil matagal nang naglalaro, matagal nang contender sa FIBA, marunong nang humawak at mag-alaga ng lamang. Which brings me to my point. 11 points yung nilamang natin sa Angola. 11 points yung nilamang natin sa Angola. Yun yung magandang start eh. Pero second quarter hanggang fourth quarter bumaba. So yun. Yun dahil matagal na silang magkakasama. Tingnan mo noong Eurobasket si Jokic ang nandun, wala si Bogdanovic. Maayos yung Serbia. Ngayon si Jokic ang wala, si Bogdanovic yung naglalaro, maayos yung Serbia. So ibig sabihin, kahit sinong maglaro, walang problema. Kasi may sistemang in place, kahit sinong player. Walang one-on-one ako nakita. Minsan nga si Bogan, yung mga tira niya talagang fa-foulin mo siya kasi nakakatakot pag binitawan niya yung bola. Pero hindi iso ball yun. Pwedeng mag-iso ball si Bogan kasi alam naman natin magaling siyang player. Pero hindi eh. Umiikot yung bola. Kung maaari nga, kung pwede nilang ipasok malapit sa basket, pinapasok nila. At hinahayaan nilang ma-foul. Okay? Yun yung mahirap. Hindi naman sa sinisiraan ko si Junmar pero yung mga ibang bigs kasi, pag sila umangat sa basket, yon and one international. I think kailangan yun eh. Junmar is one of our best bigs. Isa sa pinakamagaling na sentro natin sa Pilipinas, or yung sabi nga nila PBA GOAT. And the PBA should pattern their game sa FIBA. Not only yung tawagan, kasi alam na natin yun.
medyo nakukuha na ng PBA yung tawagan. Pero yung game ng Puerto Rico at Serbia, yun dapat ang laro sa PBA. Ganong pace. Okay, ganong pace. Ganong tema yung laro. Yung nakita natin sa Serbia at sa Puerto Rico, ganon yung laro. Dapat now sa PBA. Regardless kung anong team, sinong player yung naglalaro. Kasi tingnan mo, kung yung rain or shine is example ko na lang yung Ross. Kung yung Ross is may legitimate big, aside from Bo Belga and Joel Ponferrada, contender yun. If you put Belga on the 4, power forward, and you put Joel Ponferrada on the 3, madagdagan lang yung rain or shine ng dalawang malaki, contender yan. Contender na yun. Why? Kasi may malaki. Pop-up out si Belga, di ba? So, susundan mo si Belga. May maiiwan dun. Kasi may mga wing players na yung rain or shine. Kulang na lang nila, dalawang malaki. Imaginein mo, kung makakuha si Coach Yeng ng legitimate 6'8", 6'9" na player na dalawa. And put Joel Ponferrada and Bo Belga on the 4. Pwede pa rin naman silang mag-centro because Coach Yeng, kung gusto niya mag-small ball, pwede. Sipin nyo na lang kung yung Ross is mabigyan ng dalawang legitimate bigs. Ito, kung makuha nila yung mga bigs dito sa darating na PBA draft, imagine that. With the way rain or shine is running right now, yung sistema ni Coach Yeng, naalala ko lang yung sistema ni Coach Yeng kasi yun yung parang nakita ko sa Serbia and Puerto Rico. Yun lang, lahat ng maglalaro sa Gilas dapat may outside. Lahat na naglalaro sa FIBA, kahit bigs, may outside shot. Kasi tingnan mo, pag nakakuha sila ng offensive rebound, minsan hindi na nila pinapasok sa loob. They can shoot. Kasi usually, pag nakuha mo yung offensive rebound, dadali mo sa loob, di ba? No, hindi. They can shoot. Kung gusto nilang pumasok sa loob, take high percentage shots po, pwede pa rin. So, yun lang po.